Merong mga opisyal ng simbahang Katolika dito mismo sa Pilipinas na sila pa ang pangunahing nangunguna sa pagbaluktot, pagbibigay ng malisyosong konteksto doon sa House Bill na naisa ng ipasa ni Caro Dante Marcoleta. Bakit po nais ni Caro Dante Marcoleta na gawing opsyonal ang pagsabit ng mga krus sa mga ospital? Sapagkat mga kababayan, hindi lahat naman ng pumapasok sa ospital, hindi lahat ng ikino-confine sa ospital ay mga Katoliko. Ang nais lang po ni Caro Dante Marcoleta ay magkaroon po ng pantay-pantay na pagkakilala sa relihiyon. Okay. Dito, malinaw mga kapatid na itong INC vlogger, tabang pinalitaw niya na Katoliko pa ang may kasalanan kung bakit naging viral ang isyu ni ngayon, Senador Rodante Marcolita, kaugnay sa tinatawag na anti-crucifix House Bill noong siya ay congressman pa. Kung maalala ninyo, meron yung nag-viral na House Bill number 4633 na noon ay congressman pa sa ika-18 na kongreso, no? 18 Congress, si Congressman Marcolita, Rodante Marcolita, na ngayon ay senador na. Unang punto dito, malaking posibilidad na isang political tactic ang ginagamit ni Marcolita at sa mga kasama. Dahil, alam niyo naman, maliban na siya ay papasok pa lamang niya sa 18 Congress upang makilala siya dahil sa viral na House Bill 4631. Dahil alam naman natin na may layunin talaga siyang hanggang magiging senador at ito'y nakamit talaga niya. Pero sa INC vlogger na ito ay para bang ang Katoliko pa ang may kasalanan kung bakit daw merong mga opisyal ng simbahang Katolika dito mismo sa Pilipinas na sila pa ang pangunahing nangunguna sa pagbaluktot, pagbibigay ng malisyosong konteksto doon sa House Bill na naisa ng ipasa ni Caro Dante Marcoleta. So, ang simbahang Katoliko pa ang nagbigay malisyoso sa naturang House Bill. Tatalakayin natin ito dahil alam nyo, mula pa noong naitatag ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo 1914, napaka-allergic na nila ng cross. Tulad sa Satanic Church, allergic talaga sa cross, at ginagamit pa nila yung mga aklat Katoliko sa kanilang mga propaganda at banat sa ating pananampalataya sa pag-antanda ng cross. Kaya, malaman ninyo kung bakit cross talaga ang target nitong sinabi nilang optional man lang, hindi mandatory. Tatalakayin natin ito mga kapatid. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa mga suking taga-subaybay? Ang dahilan daw para tanggalin yung cross optional na mabigyan ng pantay-pantay na pag-unawa ang ibang religion. So, ibig sabihin, target talaga sa naturang House Bill ang simbahang Katoliko, mga kapatid. House Bill 4633. Kahit sinabi ni Marcolita na di na ito tinuloy niya sa 19th Congress. Pero isa lang ang posibleng bakit ginawa ito na
sa pagputok sa issue ng House Bill 4633. Siguradong mag-viral at siguradong makilala talaga siya. No? So, sa mga suking taga-subaybay natin, welcome po at huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Okay. Bago natin tatalakayin ito mga kapatid, acknowledge muna natin ang mga pumasok ngayon sa ating live streaming. Hello? Sa lahat natin mga suking taga-subaybay, Papa Inok, si Maria Cecilia, si Christy Concepcion Sharot, si Ricami Apiedad, si Christy Concepcion Sharot diyan sa Pasig, si Arnie Kabasag, Papa Inok. Anong pantay-pantay? Ang tagal na ng Katoliko, makikipantay pa kayo? Solpot talaga kayo. Si Maria Cecilia, Nestor Bernalis, si Aika Galisi Suarez. Ang politiko dapat nakatutok sa problema ng bayan, hindi sa relihiyon. Si Maria Cecilia, si Maria Nisi Diente, si Fi Alyusa, si Alay Talent sa Spain. Si Nestor Bernales. Kaya pinagtatawanan lang tayo ng ibang sikta kasi wala tayong pagkakaisa. Well, kung ang usapan tungkol sa pagpili, di pwede na ang simbahan ay magiging tulad sa Iglesia ni Kristong kay Manalo na talagang ideklara, ito ang dapat ninyong sundin. Ang simbahan ay magbigay lamang ng gabay kung sino ang dapat pipiliin. So, bakit cross talaga ang numero unong target ni Marcolita? Una, siya ay kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Pangalawa, alam niyo naman na pag Iglesia ni Cristo, abay, grabe talaga. Allergy talaga yan. Hello kay Karel Jean Bourbon, no, diyan sa Diocese of Pagadian. Allergy talaga yan sa cross. Kaya, sa pagkakataong ito, pakinggan natin itong INC vlogger, Tinig ng Karunungan. Ito'y tinatalakay niya noong malapit na ang eleksyon. No? Bilang paglilinaw sa House Bill ni Marcolita. Pero dito ay nauna nang sinabi niya, may mga leader o mano ng Katoliko na binaluktot at binigyan talaga ng misconception ang panukala ni Marcolita. Pero din naman niya binanggit kung sino yung leader ng Katoliko. Okay, pakinggan natin ito. Ipapakita namin mismo sa screen yung House Bill number 4633 na mismong kinuha pa namin sa website ng gobyerno, ng Congress. Ayun, malinaw, nakalagay yung title, An Act Making the Hanging of Religious Mementos such as crucifixes in hospital suites optional. Walang nakalagay na mandatory. O di kaya anti-crucifix. So, una, wala umanong nakalagay sa panukalang batas na mandatory. At wala dang nakalagay na anti-crucifix bill. Pero, ano ang layunin? At ang lusot nila mga kapatid, aboy, ang nakalagay diyan
optional. Optional. At walang anti-crucifix bill. Pero, malinaw na sa panukala na House Bill 4633 na, of course, di yan pinagpatuloy ni Rodante Marcolita na ngayon ay senador na mga kapatid. Ang layunin ay optional daw. Pero, gagamitin natin yung tinatawag na kahit konti lang na common sense. Bakit? Ang panukalang batas na ito, House Bill 4633, mga kapatid, ay nagbibigay umano ng opsyon. Opsyon sa isang anti-Catholic. Ibig sabihin, hindi Katoliko, lalo na sa mga Iglesia ni Cristo. Pero meron naman silang New Era Hospital, di ba? Kung ang tinatalakay ni Marcolita yung mga Muslim, meron namang hospital ang mga Muslim din. At meron ding mga government hospital. Pero, generic term ang ginagamit ni Marcolita noon sa kanyang House Bill 4633. Bakit? Di sinabi na ito'y para sa government hospital, mga kapatid. So, optional lang, hindi daw mandatory. Sa isang anti-Catholic o kahit sino mang yung pasyente na may takot o pasyenteng may galit sa cross ng ating Panginoong Hesukristo, optional lang daw ipatanggal ang crucifix. Kahit sa ang ospital sa Pilipinas, pag siya ay na-admit o magpa-admit sa naturang hospital. Yan. Kaya, ang sabi, paliwanag ni Marcolita at paliwanag sa INC vlogger na ito, hindi naman sinabing mandatory. Iba ang optional, iba ang mandatory. Pero, sa optional na ito, binigyan ng karapatan ang anti-Catholic at ang sino mang may takot at galit sa krus ng ating Panginoon Hesukristo na may karapatan ang sino mang anti-Catholic o mga allergy sa cross na ipatanggal ang crucifix kahit sa ang ospital sa buong Pilipinas. Ang tanong, may mali ba sa batas na ito? Ano ang mali sa batas na ito? Una, mga kapatid, di ba naisipan, bakit kailangan pa magawa ng batas? Tulad, panukalang batas pa lamang ito, House Bill 4633. Ang punto dito, bakit kailangan pa magawa ng batas? Una, wala namang batas dito sa Pilipinas na nagsasabing required ang lahat ng mga ospital sa buong Pilipinas, Katoliko man at hindi, na magkaroon ng crucifix. Di po ba? Kaya, sadyang nais lang talaga gawin ni Marcolita na maging batas upang ang sino mang lumabag, hindi, may kaparusahan talaga pag magiging batas na kung natuloy ang House Bill 4633. Dahil magiging batas, may kaparusahan ang sino mang lumabag. Sino man ang hindi sang-ayon sa request ng anti-Catholic o sa sino mang pasyente na takot sa krus ng ating Panginoong Hesukristo na ipatanggal ang crucifix sa silid ng ospital. Di po ba? Ngayon, ang tanong, bakit naman tayong mga Katoliko tutol dito sa House Bill ni Marcolita noon na House Bill 4633? Bakit tayo tutol dito? Simple lang ang sagot, mga kapatid.
Dahil napakatalinong ginamit ni Marcolita na ngayon senador ang salitang ospital. Generic term, hindi specific. Hindi binanggit kung ito ba'y government-owned hospital. Ang tinutukoy niya na dapat sakop sa kanyang House Bill. Dahil napaka-general ang word, mga kapatid, na ginagamit, napakalinaw na malinaw pa sa sikat na araw na sakop nito ang Katolikong ospital sa buong Pilipinas. Di ba? Hindi po ba mayroon namang ospital ang INC, yung tinatawag nilang New Era Hospital. Ngayon, kung itong panukalang batas, mga kapatid, halimbawa, isang tao na allergic at galit na galit sa cross, at siya ay nagpa-admit sa isang Catholic hospital, dahil sa batas, ang tinatalakay natin, yung panukala, kung ito'y matuloy na magiging batas, mga kapatid, dahil merong batas, anong ibig sabihin? No choice ang management ng ospital, no choice ang mga pare, no choice ang mga madre, mga kapatid, na nagpapalakad sa ospital, kundi tanggalin ang mga crucifix. Anong sunod? Tanggalin ba ang mga imahe ng mga santo? Dahil ang nagpa-admit ay hindi Katoliko? Ngayon, kung ayaw ng management ng Katolikong ospital, ano ang mangyari? Di ba? Dahil batas na magiging batas, maaari itong ikakulong dahil sa paglabag sa batas na ito. Di pa binanggit kung ano ang hatol o ano ang punishment sa naturang panukala, mga kapatid. Ngayon, kung ang pasyenteng Katoliko naman, halimbawa, pasyenteng Katoliko, magpa-admit sa New Era Hospital na pinag-aari ng Iglesia ni Cristo na inaniba ni Marcolita, mga kapatid. Dahil ayon sa INC vlogger na ito, ang layunin daw para na ipatanggal ang crucifix. Ano ang layunin? Ang layunin ay mabigyang patas na pagkilala, lalo na ang mga hindi Katoliko. Yun ang pahayag niya. Ipalagay natin, mga kapatid. Halimbawa, kung ang isang pasyenteng Katoliko naman ang magpa-admit sa New Era Hospital, yung hospital na pinag-aari ng Iglesia ni Cristo, at sasabihin nila, nais kong magkabit kami ng crucifix sa kwarto. Ang tanong, papayag ba ang management ng New Era Hospital sa request ng isang pasyente, halimbawa Katoliko, mag-request na magpakabit siya ng crucifix? Baka sasabihin pa nila, mga kapatid, bawal yan, sir. Bawal na yan, ma'am. Doon na lang kayo magpa-admit sa mga ospital na pinag-aari ng gobyerno o kaya sa Catholic Church. Dahil may crucifix din. Di po ba? Ang gusto nila, respeto daw sa mga hindi Katoliko. How about sa Katoliko na magpa-admit sa kanila? So, alam niyo, mga kapatid, mula pa noon, grabe talaga ang
banat nila sa cross. At ito'y tatalakayin natin. Tatalakayin natin isa-isa. Oh. Now, kung itong panukalang batas ni Marcoleta ay matuloy, lalo na siya'y senador ngayon, no? Ano ang kasunod? Sandali. Ituloy muna natin. Nataasan na yung komento natin. Hindi sinabi ni Caro Dante Marcoleta mandatory alisin lahat ng krus, hindi ganun, optional. So, hindi naman ganun umano na alisin lahat na cross, optional. Di ang tanong, una, wala namang batas na nagsasabing ang mga ospital ay lagyan talaga ng cross. Pero bakit kailangan na may optional? Na may optional na tanggalin ang cross. At ba't cross ang target talaga? Kaya, ang tanong, dahil cross ang target, ano ang kasunod nito? So, malinaw mga kapatid na inaamin naman nila na si Marcoleta ay kaanib talaga sa siktang tatag noong Hulyo 27, 1914 ni Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo. Kung sakaling naipasa o ngayon siya ay mambabatas pa rin sa Senado mga kapatid, kung sakaling maging batas ito, alam naman natin, una, pira ng taong bayan ang ginagastos para maproseso ang isang panakalang batas para magiging isang batas. Pira na galing mismo sa mga nagbabayad ng buwis, di po ba? At yung mga nagbabayad ng buwis, maraming mga Pilipinong Katoliko. Asan yung sinasabing respeto ang kailangan sa panukalang batas na ito? Na yung nagbabayad ng buwis, kung saan kinuha ang pera para sa paggastos para maproseso ang panukalang batas, galing sa karamihang mga Katoliko, mga kapatid. Ngayon, ang tanong, ano ang kasunod kung sakaling magiging batas ito? Dahil kailangan umano, bilang respeto, lalo na sa mga hindi Katoliko na allergic sa cross ng ating Panginoon Jesucristo. Anong kasunod? Pwede bang ipatanggal yung cross sa sementeryo bilang respeto sa mga nalibing na hindi mga Katoliko? Anong kasunod? Pwede bang ipatanggal yung cross sa public places tulad sa park, tulad sa plaza, sa museum, sa mga palengke, sa mga terminal, sa mga public transpo? Dahil maraming mga naglalakad at bilang respeto sa mga taong hindi Katoliko? Anong kasunod? Pwede bang gawa na din ng panukalang batas at magiging batas? Na tanggalin na lang ang pangalan sa mga kalsada na nakapangalan ng mga santo, nakapangalan ng mga santa bilang respeto sa mga hindi Katoliko? Ano pang kasunod? Pwede bang papalitan na lang ang pangalan ng ating bansa, Pilipinas, dahil galing ito sa pangalan sa isang Katolikong hari sa Espanya na si King Philip? Pwede bang palitan na lang ang pangalan ng mga barangay, mga bayan, mga lugar na nakapangalan sa mga santo, nakapangalan sa mga santa bilang respeto sa mga hindi Katoliko? Yun po ba? Sino ang mag-adjust? Alam naman natin, napakaraming problema sa ating bansa, mga kapatid. At yung
mga naihalal na mga mababatas upang lumikha ng batas para sa mga mamamayan ng Pilipinas ay ang inaatupag kung ano pa ang nasa interes ng kanilang religion. Bakit? Mula pa noon, alam nyo, binanatan na tayo. Dahil para sa mga ministro, ito daw, pag-antanda ng cross, tatak ng halimaw. At ginagamit pa nila ang Revelation chapter 13 verses 16 up to 18. Pakinggan natin ang ministro ni Manalo. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at saka sa kanang kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po, 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yun po pala tanda ng nadaya. Nadaya ng bulaang propeta o bulaang tagapangaral. Sa Biblia po yun. Ngayon, balikan po natin, ba't ba gumagawa ng ganun ng pagkukusang Iglesia Katolika Romana? Totoo ba yung sinasabi nila na pag ginawa mo daw yun, malalayo ka sa maligno, sa multo, sa masama? Nakapagtataka nga lang, pagtapat ng simbahan at saka sila, nandun ba maligno? Nagtatanong lang naman ako ka Joel. Sama na ng tingin ni ka Joel sa akin. Hindi po. Ngayon, ginawang katatawanan talaga ng ministro na ng Iglesia ni Felix Manalo ang sign of the cross, mga kapatid, dahil una, yung pag-antanda ng cross umano ay natatakot ang demonyo. So kung natatakot ang demonyo sa pag-antanda ng cross, pagkatapos ang Katoliko ay nag-antanda ng cross, ibig ba sabihin ang demonyo nasa loob ng simbahang Katoliko? So may turing na logical question din siya. Pero common sense naman, kahit kunti lang. Bakit? Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. Sigurado talagang matatakot ang demonyo nang iesa ang cross, Ecce crocem Domine, pogiti partes adverse. Ang problema, sa pag-antanda ng cross, dahil ito'y maikling panalangin na inihayag natin ang misteryo ng ating paniniwala, ang misteryo ng Santissima Trinidad. Isang maikling panalangin, binanggit natin ang pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mga kapatid. Takot ang demonyo, unang Korinto 1:18, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. Anong mangyari? Kung takot ang demonyo, kung ang demonyo nasa loob ng simbahan Katoliko at takot sila, di magtatakbuhan yan. Saan patungo? Sigurado, sa simbahang di marunong mag-antanda ng cross. Ang tanong, kahit ba ministro ni Felix Manalo, alam ba na diyan mismo sa Biblia may mabasa na cross na ilagay sa noo? Ito. Ito ay salin at meron po ito, may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. Jose, di may mabasa pala, may salin pala ng Biblia na mabasa, mga kapatid, na
tatakan ng cross ang noo, pero yung ginamit nila na talata, alimbawa, napakinggan ninyo, nakita ninyo, Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16, 18, malinaw naman ang sinabi diyan. Tatak ng halimaw at ang tatak ng halimaw diyan, hindi ang antanda ng cross. Bilang ng halimaw ay 666. Napansin nyo, pinagdugtong-dugtong nila, mga kapatid. Gamit ang Biblia at ginagamitan pa nila ng aklat Katoliko, sino ngayon ang nadaya? Sasabihin niya, o di buwa ba ang pag-antanda gamit ang kanang kamay o sa noo? Nagtataglay talaga yan ng bilang ng halimaw at yung halimaw, bilang ng halimaw ay malinaw, 666. Saan ba yan natupad? Dahil ayon, natupad umano yan sa simbahan Katoliko. At ginagamit nila ito, ang aklat Katoliko, na ang pamagat ay siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko ni Father Enrique Demon. Ginagamit nila sa pahina 11, mga kapatid. Balikan natin ang ministro ni Felix Manalo. Ito. Kung po itong aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay, ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yan. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong relihiyon nun? Ayan, ang ginagamit. At pinagtagpi-tagpi nila ang Revelation chapter 13, verses 16 up to 18, at ang aklat na itong siya ang inyong pakinggan, ang aral Katoliko, plus pinagtagpi-tagpi pa nila ang Pasyon Candaba. Bakit? Ano ang nakasulat sa Pasyon Candaba? Ito. Tawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Ngusay kumunta si Ka Joel. Kaya lang, wag na po. Baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya nun? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal, magantanda, sa noo o Pala niya alam ang pamagat nitong Spanish, mga kapatid. Sabi niya, ano kaya ang ibig sabihin nito? Okay, eto. ng kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi. Basahin po niyo yung pasyon ninyo sa bahay. Pahina 207 po. Yung may tanda daw o nagkikintal sa noo at kanang kamay, sukat pagkakilalanan, sila anya'y kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Pagka-Antikristo, kalaban ng ating Panginoon Jesucristo. Walang sino man sa atin dito na maging kalaban ng ating Panginoon Jesucristo, kapatid namin. Totoo yun. At pagkakalaban, ano gagawin? Yan. Paparusahan. At ito'y bahagi talaga sa kanilang pandoktrina na napaka-anti crucifix nila. Dahil ano daw, paparusahan, at anong talata ang ginagamit nila? Dahil para sa kanila,
ang pag-antanda ng cross. Sasagutin ko yan at punto por punto para maliwanagan kayo mga kapatid. Gagamitin nila ang Apokalipsis Kapitulo 14. Ito po ang ginagamit ng ministro. Ang 11. At ang ibang anghel, ang pangatlo, sumunod sa kanila, nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero, at ang usok ng hirap nila ay napaiilang lang magpakailan-kailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Hindi po maliligtas ayon sa Biblia yung may tanda sa noo at kanang kamay. Yan, ang ginagamit nila mga kapatid na talata. Kaya, sa lahat ng mga nagsubaybay ngayon, kung di kayo aware kaugnay dyan, delikado talagang mapa-uo kayo nitong mga anti-katoliko mga kapatid. Bakit? Pinagtagpi-tagpi nila ang mga aklat katoliko. Pero sasagutin natin ito punto por punto. Una, yung referensyang ginagamit nila, siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko, pahina 11. Sa pahina 11, at pagkatapos, pinagtagpi-tagpi nila ang Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16-18. Isa-isahin natin ito mga mahal na kapatid, para maliwanagan kayo. Kung po itong aklat katoliko, siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya, ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay, ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yun. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong relihiyon nun? Yan. Ang ginagamit nila, ang siya ang inyong pakinggan, at pinagtagpi-tagpi nila sa Revelation chapter 13, verses 16 up to 18, na ano ang mabasa sa naturang talata mga kapatid. Ulitin natin. Ito ay sandali. At meron po ito. Ulitin natin. Ito. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at saka sa kanang kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po, 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa, at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. So, napakalinaw naman ang binasa sa kanang kamay o sa noo. Sa English, or. Walang kaugnayan sa cross. Yung ginagamit nilang referensya na nagiging diferensya, siya ang inyong pakinggan, ang Aral Katoliko sa pahina 11 ni Father Enrique Dimond, is VD. Walang koneksyon sa talatang ginagamit, Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16, 18 mga kapatid. Bakit? Dahil walang binanggit na salitang cross sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16. Kaya hindi pwedeng iugnay ang sign of the cross sa Revelation o Pahayag, Kapitulo 13, versikulo 16, mga kapatid. At wala ding binabanggit na salitang cross sa referensyang Passion Candaba, pahina 210 na binasa ng ministro. Pakinggan ninyo, may mabasa bang cross sa kaniyang binanggit ditong Passion Candaba? Ito, mga mahal na kapatid. Tawag nilang mahal na araw, kinakanta.
Ano po? Pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Musay kumanta si Ka Joel. Kaya lang, wag na po. Baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya nun? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal, magantanda, sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi. Basahin po niyo yung pasyon ninyo sa bahay. So, kahit mabasahin ang pasyon, misleading talaga itong ginagawa ng mga ministro ni Felix Manalo. Bakit? Una, sa pasyong kandaba na ginagamit nilang referensya, mga kapatid, no? Kung tandaan natin, wala namang salitang cross sa referensyang pasyong kandaba ito na ginagamit nila. Kaya, walang kaugnayan ang cross na ginagamit nila sa referensyang siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko, pero dito pinagtagpi-tagpi ng mga ministro para makaguyo sila ng mga inosente. Ang kinukot sa referensya na pasyong kandaba, mga kapatid, at yung aklat na siya ang inyong pakinggan ang aral katoliko ni Father Enrico ay walang kinalaman sa isa't isa. Bakit walang kinalaman sa isa't isa? Kahit pa may ilang salita na parang kaparihong ginagamit sa dalawang kinukot sa referensya. Pero kung tingnan natin, magkakaiba po ang topic, mga kapatid. Pero pinagdugtong-dugtong para lang baluktutin ang nilalaman sa mga referensya. At ito'y isang malinaw na pandaraya, istilong pandaraya, mga kapatid. Malinaw na isang pagbaluktot at pandaraya gamit ang mga aklat katoliko. Kaya nga, dapat i-share ninyo ito sa kapwang mga katoliko para ma-aware sila na itong mga aklat na ito ay ginagamit, pinagtagpi-tagpi na mga referensya sa mga ministro ni Felix Manalo na out of context naman para lang mabaluktot nila ang tunay na pahayag sa aklat katoliko. Di po ba yun ay isang malinaw na panluloko, no? Panluloko sa mga kaanib ng simbahang katoliko na walang alam. So, kaya, tinatalakay natin ito at ito ang dahilan kung bakit cross talaga ang target kahit sa panukala. Sa kinukot ng referensya mula sa pasyong kandaba, ito, mga kapatid, bakit binanggit yung magkintal sa noo o kanang kamay? Una, dahil tinatagalog at pinaparaphrase ang pahayag sa talatang Revelation chapter 13 verses 16 up to 17 sa aklat na ito. Pero kung ang babanggitin, mga kapatid, ay kaugnay sa cross, nasa pahina 219 ang cross sa pasyong kandaba. Ito, mabasa ninyo sa pahina 219. Ito ang mabasa natin. Ang daing ko'y kaawaan na makamtan mo, ang kanan
maging iyong pakinabang nang sa krus mo'y pagkamatay at sa glorya kong walang hanggan. Napansin ninyo mga kapatid na ang language Tagalog, Old Tagalog pa ang ginagamit dito na may kaugnayan sa Spanish language noon. No? Makalumang Tagalog pa ang ginagamit dito. So, dito makita ninyo na pinagtagpi-tagpi talaga ng mga INC ang nakasulat sa Biblia. Pero, okay, basahin natin ang Revelation chapter 13, verses 16 up to 17. Ito ang nakasulat kasi mga kapatid. He also forced everyone small and great, rich and poor, free and slave, to receive the mark on his right hand or on his forehead, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast, or the number of its name. So kung ang katuparan nito mga kapatid sa tinatawag na tatak ng halimaw ay ang sign of the cross, hindi po pa sinabi sa 17, walang sino mang makapagbinta at makapagbili kung walang tatak. Kailan naman nangyari na di ka pwede magbinta at magbili kung di ka marunong mag-sign of the cross? Kaya out of the topic sila. At nabasa na to, wala namang binanggit na cross, kundi tanda ang meron. Tanda, hindi cross. Ang tanda na binanggit, hindi yan cross. Bakit hindi cross? Dahil biblically ang cross, tanda talaga ng kapangyarihan ng Diyos. At ito'y makapagligtas. Unang Korinto, Kapitulo 1, versikulo 18, kung tingnan natin ang Standard Bible, ito po ang mabasa natin mga kapatid. Sapagkat ang mensahe ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. O say, kita. Ano daw? Sa mga napahamak, ang mensahe ng cross ay kahangalan. Sino ba ang katuparan dito? Tanong, ang early Christians ba, ginagamit na ba nila ang cross bilang palatandaan? Kaya kung ginagamit nila ang referensya, Aklat Katoliko, dapat sisilipin nila ang history para hindi hanggang story. Europe Before Modern Times by O'Brien. The sign of the cross and the veneration of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. See? Napakalinaw mga kapatid para sa kasaysayan. No? Kaya, kung ginagamit nila ang Revelation chapter 13 verse 16, paulit-ulit nila, napakalayo din. Bakit napakalayo? Ang binanggit kasi sa naturang talata, or, o sa Tagalog, na nagpakikita lamang mga kapatid na alinman sa dalawa. Ibig sabihin, kahit isa lang. Kung ikukumpara natin ang ginagamit nilang Revelation chapter 13 verse 16 sa sign of the cross, malayong magtugma mga kapatid. Dahil parehong tatlo ang kailangang gamitin sa pag-antanda ng cross. Sa noo, sa balikat, sa dibdib. Sa noo, sa dibdib, sa balikat. Di po ba? Ang pagtanda ng cross ay ginagawa sa noo, sa dibdib, sa balikat. At tatlong maliliit na cross sa noo, sa bibig, sa dibdib ay nagpahayag sa pananampalatayang Katoliko. No. Sa ating pananampalataya, hindi sa pananampalataya ng demonyo. Kaya, balikan natin, ang sign of the cross, ginagamit
sa noo, sa dibdib, sa balikat. Ang referensya na naging diferensya sa Revelation chapter 13 verse 17, ang binanggit diyan ay sa noo o sa kanang kamay. Kaya napakalayo, mga kapatid. No? So, yun ang dahilan kung bakit cross talaga ang tirada nila. At para sa ating mga Katoliko, ang cross ay napakahalaga. Dahil ito'y palatandaan sa ating pananampalataya, palatandaan sa ating pagkakristyano, at sa pamamagitan lang ng sign of the cross, ating inihayag na tayo'y Kristyano. To make his message known is our responsibility.